Ayan yung mga palagay, yung sulat. Ayan yung attachment. Pareho lang to. Yan yung attachment ng distressed mother. So, anong ginawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na kinasabwat ni Lisa at yung asawa niya na wala namang mandato, asawa lang siya ni Teddy Boy Locsin Jr. Itong si Hai Louie. So again, tinulungan si Francis Lloyd T. Chua kasi nga kasabwat ni Lisa according to my source at na-report na rin naman sa international dun sa United Nations at sa Commission on Human Rights International, etong si Lisa at saka si Francis Chua iba pa ay magkasabwat sa kanilang mga illegal businesses. Okay? Mga illegal negosyo nila. So dahil hindi pinansin ni Teddy Boy Locsin, dinedman niya. Humihingi ng tulong ang isang Pilipino dahil yun ay mandato ni Teddy Boy, trabaho niya na paglingkuran ang mga Pilipino na nasasadlak sa dusa sa panggigipit ni Lisa sa labas ng bansa. Dahil hindi pinansin, talagang porsigido, mga kababayan, itong si distressed mother. Kaya itong sa susunod kung ipapakita sa inyo, ito yung DHL, yung pagpadala niya ng sulat, yung email niya, di ba yung binasa natin kanina, pinadala niya through DHL. Ayan po yung resibo. O kung mapapansin niyo, anong date yan? May, di ba? April, yung email niya, April. Tapos padala siya ng DHL at ang nag-sign dito si Salvador Gaton. Ewan ko kung sino yung Salvador Gaton. So kung may mga taga-DFA dito nakakilala kay Salvador Gaton na yan, ayan ang pagpapakita na na-receive po yung mail niya. Okay? Yung mail, not email, but yung mail through DHL. Ito din ang another resibo na yan. Ayan, papakita natin, waybill doc number, sender, Department of Foreign Affairs, Ayan, so pinapakita dito sa dokumentong ito, mga kababayan, kaya nga kung ito ay pagtuunan lang ng pansin ng Senado at Kongreso ng matitino, ay makikita talaga nila na si distressed mother ay sinubukan niyang humingi ng tulong sa DFA kay Teddy Boy Locsin Jr. Pero dahil magkakasabwat sila, email wala. Ikaw butang ina ka, ikaw jutang ginima kang Teddy Boy Locsin, kukunin ka na ng lupang hinayupak ka. Ang tayog ng pinag-aralan mo pero ginamit mo lang sa pagkipagsabwatan kay Lisa para mangdukot ng mga minor de edad. So mga kababayan, ipinapakita ko yan sa inyo dahil yung distressed mother, tapos yung email niya yung una is April to eh. Itong April na to, nasa Pilipinas ako, April 2022, nakikipagsayahan ako sa mga mambubudol na akala ko para sa bayan sila. Pero lingid pala sa ating kaalaman ay si Lisa ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga pag-fix ng mga dokumento para mangdukot ng mga minor de edad. Kasi April yan ito, yung sulat na yan, April yan of 2022. So ngayon mga kababayan, bakit mahalaga itong usapin na ito? High crime po ito. Nangidnap si Lisa ng minor de edad at yung tatay mismo. Okay? Paano ginamit nilang term extraction? Illegal. Nag-fabricate ng mga kaso sa kay distressed mother para magkaroon ng legalidad ang kanilang pag-extract sa mga bata. Kaya kinasuhan ng large-scale illegal recruitment at estafa. Etong si distressed mother and later on nga, etong taong ito, ay nag-withdraw itong mga nag-complain sa kanya. Pero yung kasong yun, mga fabricated crime na ginawa ni Lisa, ni Chua, ni Teddy Boy, ni Mila, ni Hai Louie, ng ISAF, nakasabwat nila doon, ng DOJ, ng RTC, lahat ng mga sumabwat dito, yun po ang dahilan kung bakit napadukot, naging successful si Lisa, si Chua, at lahat ng mga jutang ginina na
idukutin ang mga bata, 2 bata na nandyan ngayon sa Makati na kung saan hindi naman ilalagaan ni Francis Chua dahil housemaid o yaya ang mga nag-aalaga kasi in the first place, paano niya mamahalin ang kanyang sariling anak kung siya mismo ang nagpadukot nito? Walang matinong tatay, ikaw Chua, walang matinong tatay na magpapadukot at magbibigay ng kalbaryo sa kanyang anak kung yun ay mahal niya. Kasi, mga palangga, ang reason talaga, dahil gusto nilang ipa-extract si mother, distressed mother, para makuha yung iPad o ebidensyang hawak niya, which is according to our source, na i-report na nga yung mga ebidensya doon, video, text messages, kung ano-ano pa, audio, o saang bansa sila ngayon, kaya nabigyan ng protection ito si distressed mother. So dito sa vlog na ito, pinapakita ko sa inyo kung gaano nagkipagsabuatan ang si Teddy Boy Locsin. Sabi ko mga jutang genimis nito, ang tatanda na. Ilang tulog na lang, 80 ka na, Teddy Boy. Yung asawa mo, mukhang amoy, ano yung nilalagay pag iniimbalsa mo ka? Ano yun? Nilalagay na gamot doon. Hindi naman permit rin. Ano nilalagay na gamot? I-comment mo nga yung mga palangga. Ano nilalagay pag iniimbalsa mo yung tao? I forgot the gamot na pinapaano. So, but anyway, yung mga itsura ninyo, ganun na. Papunta, formalin. DK, thank you po. Thank you palangga. Yun, yung mga mukha ninyo, mukhang nasaksakan na kayo ng formalin. Pero, ginagawa nyo pa rin ang pandurukot sa mga bata. Again, eto, mga kababayan, ipopost ko to actually sa ating Boljaka na Facebook page. Ayan yung sulat ni Distressed Mother. Okay? Ayan po, ayan ang mga attachment niya. Ito ang resibo, DHL receipt. Dinedma talaga, hindi siya pinakinggan. Paano nga naman siya pakikinggan? Ang kasabwat mismo ang DFA secretary, mga kababayan. Kaya nga, itong si dating ISAF chief na si General Chofilo, sana sir magsalita ka na dahil alam mo to. Tulungan mo ang Pilipino, tulungan mong managot si Lisa Marcos, si Teddy Boy, lahat kung ikaw po ay walang involvement dito at ikaw ay para sa bayan dahil sabi ko nga, ni-research kita, mukhang matino ka namang tao, sir. Mamahalin ka ng Pilipino. Yayakapin ka namin ng buong buo kung i-booking mo at well, na-booking na kasi. Kailangan ng mga testigo na itong si Lisa, si Teddy Boy, nagkasabwat sila para ipa-authenticate itong mga dokumentong ginawa-gawa nila, pinabricate nila. At ito ang idinulot nila sa mga kabataan. Ito ang mga iyakan ng mga bata na tinatawag natin. I don't know, baby, the government could not do anything about it. My Francis has to do this submission. Is it Francis or the illegal? It's a hospital, but sweetheart, you wait for me? It's not we're gonna be separated from mom. We can't leave her. Mom, I'm not going there. I don't live there. What do you mean? Tell me, how much the government can protect my children than I do? Anak, where are you, Anak? Are you in the police? Are you still there? It was supposed to give the phone. After the dormitory, you can talk with them. After. If police force can take phone. Okay. Shania, you keep the phone. My children are crying. What do you do? What are you doing? Save your batteries so that I'm gonna call you from time to time.
please say them be calm and keep your calm. It's important now, okay? Keep your calm. I can understand. Sweetheart, baby, could you come? What did you say? Can I get the children tomorrow? Can we Yarın go? alabilecek miyim ben çocukları? Bu işimden Oh, Actually, here we will. sweetheart. Yes, madam. Okay. Mom, please, no. Wait, baby. Sweetheart, could you calm down for a while? Where are you? I'm in the other police station. Hanımefendi de söyledi alabiliriz dedi ağlıyor diyerek dedi. Baby, I know. Please calm down, sweetheart. We have to give a statement. Calm down, Anna. Calm We have a down. lot of work to do, please. Babası toparlasın. Keep calm. Calm down, Anna. Calm down, sweetheart. I tried to. Close the phone. They're crying still. They're Okay, crying. I know. Close the phone, we will give this statement. Sweetheart, here. Anna, I'm gonna give a statement. I'll call you back, sweetie, baby. Don't be strong, sweetheart. You're the mother now. No, I'm gonna talk to them first. Wait, Anna, wait. Stop crying, sweetheart. Wait, baby. We will fight. Don't worry. Well, fine. Mommy will fight. Don't worry. Mommy will fight. But Can you speak to Kuya Sean? Biz oradan haber bekliyoruz. You wait, Anak. You wait there. Please, Nina, I'll call the police. Hold the phone. You have to hide the phone. No, ma, close. Hide the. After dormitory, she can call you. Please. Wait, Anak. Wait. I'm sorry. I'll call you back, Anak. I'll call you. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Don't worry. I think that's about it, mga kababayan. Yan, Teddy Boy Locsin Jr. Yan ang inyong ginawa sa mag-ina. Si Lisa, wala nang puso yan dahil puso niyan itim. Demonyo yan. Mga kababayan, kailangan nating ipaalala at kung araw-araw ulit-ulitin yung mga tangis ng mga batang ito para marinig ninyong lahat kung anong klaseng diablo, okay, ang gobyernong ito. At nagtagumpay sila. Okay? Yung, again, may transcript yan. Gusto nyo i-share. I-share ko rin yan sa Boljakan. Andyan, nagtatangis sa mga bata. So, ang DFA, ang Department of Foreign Affairs na sana po protekta sa mga Pilipino na nangihingi ng tulong, responsibilidad nila na bigyan ng tulong ang mga kayo na nasa labas ng bansa pag kayo may problema, pero kinasabwat ni Lisa Marcos ng gobyernong ito, ng bangag na gobyerno, para magtagumpay, ipadukot o ipa-extract ang mga bata gamit itong mga fabricated, okay, na mga papeles na ginawa ni Lisa, ni Chua sa kapagsabwatan dito kay Teddy Boy Locsin Jr., sa ISAF, sa DOJ, sa RTC, sa lahat ng pwede nilang kasabwatin mga palangga. Ang DFA ay ginawa yan para protektahan ang ating mga mamamayan, protektahan at makipagkasundo tayo sa mga bansa kung saan, like ito Turkey, 'di ba? Makabigbigay ng mga yung nabanggit nga doon sa email ni Distressed Mother, 'di ba? Yung consular services nagpo-provide sa mga Pilipino abroad para itong mga email, itong mga sulat na ito, 'di ba? Na ang nakataya dito ay welfare ng mga Pilipino.
Okay? O mga legal na usapin, katulad ng nire-report ni distressed mother na sumusulat siya na eto, pinakikialaman ni Lisa at ni Chua, nakipagsabuatan sila sa DFA, certain Louis ang sinabi ni distressed mother at Mila. Pero walang sinagot si Teddy Boy Locsin Jr., ni Honey Ho, na dapat sagutin niya during that time, sumulat pa, nag-DHL pa, wala pa ring sagot. Kasi hindi sasagot kasi nga sila ang involved. At ang intention nila, i-cancel ang passport ni distressed mother, mag-fabricate na actually yung crime, i-authenticate na lang yung papel para maisakatuparan nga yung kanilang pagdukot.